Hello everyone! Welcome sa ating little channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung papaano tayo gumawa ng intent to marry para sa ating K1 visa filing. Bali sa buong proseso ng aming K1 visa ay 2 beses kami gumawa ng intent to marry. Una, para sa filing. Pangalawa, para sa interview sa embassy. Ayun. At bawat gawa namin ng intent to marry ay 2 peraso ang ginagawa namin para sa beneficiary at para sa petitioner. Ipapakita ko po yung simpleng paggawa namin ng intent to marry at sana ay intindihin nyo na lang kung sakali man may pronunciation tayo na mali ang pagkakapronounce sa ating English kasi hindi tayo ganun kagaling mag-English. Ang gagawin nating video ay para lamang makatulong sa mga naghahanap ng kung papaano gumawa ng intent to marry para sa filing at interview. Sana ay makatulong sa inyo at baka naman guys, pa-like, share, comment at pa-subscribe naman para mas lumaki ang ating channel. Thank you guys! Ganito namin ginawa ang aming simpleng intent to marry for K1 visa, filing, and interview. So, itong ipapakita ko sa inyo ay ang ginamit kong format sa paggawa ng intent to marry. Ayun. Sa taas, beneficiary's name and address, then country, then sumunod yung address ni USCIS na pagpapasahan natin ng ating packet. United States Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services. Then, address of filing location. Then, sumunod naman ay date, month, day, and year. At saka dito naman sa their USCIS officer, nakadepende yan kung ano ang gusto mong gamitin. Pero kami, ganyan lang ang ginamit namin. Then, dito sa baba naman ay pangalan ko or pangalan ni beneficiary, do hereby state that I am legally able and willing to marry, name ni petitioner, and intend to do so within 90 days of my arrival into the United States using the K1 visa. Yon. Then dito sa baba, yours truly, tapos printed name ni beneficiary, then sign. Kung para naman kay petitioner ang iyong gagawin, petitioner name and address, then country, then same lang din ang gagamitin yung address sa filing, United States Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, address of filing location, ayun. Date, their USCIS officer or kung ano man ang gusto nyong gamitin dyan. Tapos dito naman sa body letter ay dahil kay petitioner tong intent to marry, ang gagamitin mo dito sa taas ay name ni petitioner. Do hereby state that I am legally able and willing to marry, name ni beneficiary, and intend to do so within 90 days of my arrival into the United States using the K1 visa. Tapos dito sa baba, yours truly, then printed name ni petitioner, then sign niya. Ganon. Kung ang ating intent to marry ay gagamitin sa interview, ganun lang din. Gagawa tayo para kay petitioner and gagawa din tayo para kay beneficiary. So, kung para sa beneficiary, again, name and address ni beneficiary, then country, tapos yung address mo dito ay ang address na makikita mo doon sa K1 FTP sa baba, yung address ni US Embassy dyan sa Pinas. Ayun. Tapos, date, their USCIS officer or their sir or madam, or kahit na ano ang gusto mong gamitin, kayo na po ang bahala. Then, ganun din, kung para to sa beneficiary, ang ilalagay lang natin dito ay name ni beneficiary at dito naman sa baba, name ni petitioner. Then, printed name ni beneficiary, then sign. Then, kung gagawa tayo para kay petitioner, ganun din ang gagawin natin. Petitioner's name and address, then country, then yung address ni US Embassy dyan sa Pilipinas, or
kahit saang country ka man nagpa-file. Then, date, dear USCIS officer or dear sir, madam, kayo na ang bahala. Dahil kay petitioner tong intent to marry, ang ilalagay natin sa taas ay pangalan ni petitioner. Sa baba naman ay pangalan ni beneficiary. Then, yours truly. Then, printed name ni petitioner. Then, sign ni petitioner. Ganyan lang ang ginawa namin. Napakasimple lang. Hindi na namin pinahirapan ng sarili namin. Ayun. Sana makatulong itong ating video sa lahat ng mga nagpa-process na Q1 visa. At pasensya na rin kung sakali man hindi ganun kaganda ang ating pronunciation ng English. Pero sana, no, ay makatulong sa inyo. Thank you guys. Bye-bye.